So, pag-usapan muna po natin, syempre, una, yung income. Gusto niyo po ba pag-usapan kung paano kumita? Yes! Yes, coach. Okay, sabi nga po natin, ano ho, ang pagkita pala, dalawang source of income yan. No? Pwede tayong pumasok sa linear income, pwede rin naman tayong magkaroon ng multiple source of income. Sa linear income, ito po yung belong dito, yung employment, nandyan din po yung OFW or yung mga skilled worker natin. Tapos, meron naman yung source of income, nandyan po yung business, at the same time, yung tinatawag nating investment. Okay? Ngayon, kung titignan po natin maigi, meron tayong fourth quadrant. Kung titignan po natin yung left side, nandito po yung employment tsaka yung self-employed. Ano ho? Dito po sa left side. Dito naman po sa right side, makikita nyo naman po, nandyan naman po yung business at the same time yung investment o yung tinatawag nating passive income. Okay? Kung titignan po natin, pagka tayo po ay nasa employment, nandiyan po ang source of income po natin, majority, 100% times 1 is equal to income po yan. Lumalabas dyan, yung source of income natin nanggagaling po sa employment. So, binabayaran po tayo according po sa oras na binibigay natin. So, kung ikaw yung kumikita ngayon ng minimum or above minimum, binabayaran tayo per ora. Okay? Kaya minsan, ang ginagawa natin diskarte dyan, yung overtime, para at least mas madagdagan yung income natin. Dito naman po sa kabila, time and skills, no? Binabayaran tayo according sa skills natin. Lalo na pag ang doktora, pag nag-check up, magkano po check up ngayon? Minsan 500, 600, tama po? Kaya ang hirap naman mag-check up siguro ng 100, 200, isang araw, ano ho? So, kung ganun katindi yung pila, no ho? At grabe naman siguro, ganun ka rin kagaling na doktor para pumila sa yung ganun kadaming pasyente. So, dito sa right side naman, ito po yung negosyo. Actually, sa negosyo pala, 1 times 100. So, meaning to say, yung 1% na effort mo, nagagawa ng iba. Okay? Nagagawa ng iba. Ibig sabihin, nakakapagparami tayo. So, dito naman sa passive income or investment, money works for you. Okay? Halimbawa, nagpatayo ka ng apartment mo. So, meaning to say, di mo na kailangan bantayan yan, pati yung nakatira, di ba? Kumbaga, abang ka na lang lagi dyan sa rental. Okay? So, kung titignan po nating maigi, sino po ba yung mga nandito? Meron po ba mga empleyado rito? Tapos nga po kamay, yung mga bago ko pong nakilala. Yan, mga empleyado, yan, nagsisipag yan. Halos kulang na lang yung 24 oras gawing 25 oras o 28 oras. Tayo po ang pumipili, no? Lahat po tayo may choice kung ano yung gusto natin. Linear income, ito po yung traditional job that trades time for money. And yung residual po, build your own organization of independent business builders. So dito kasi, ang kagandahan po, ikaw mismo yung nagbi-build ng organization mo. Ibig sabihin, namumultiply mo yung sarili mo. Be compensated for what you sell, your team efforts. No ho? So, ang kagandahan po sa linear, no ho, ito ho, income grows linear. So, kumbaga, aasa ka talaga sa income mo sa oras na binibigay mo. Unlike po sa residual, kung titignan po natin yung comparison niya, incomes grows exponential. Sino po ba yung gusto ng nag-exponential yung growth, yung income niya, di ba? Lahat naman po. Okay? So, income is top if you become disabled, no? Yung po yung hirapan, ano? Pagka tayo po ay nasa linear income, pagka na-disable tayo, syempre, no work, no pay. Tama po? Agree? I agree. Agree, no? Unlike dito po, kumbaga, continuous po yung income natin eh. Dire-diretso po to eh. Kumbaga, continue independently, no? And then yung number 3 po natin, victim of income chasing. No, kung minsan nagiging biktima na tayo nito eh. Kumbaga, hindi na tayo makaalis. Hindi na natin makagawa ng iba kasi tayo mismo, kumbaga, kung hindi tayo papasok, wala tayong income talaga. Alright? Unlike po dito, sa residual, master of wealth creation. Tayo po ang gagawa ng wealth po natin. Kumbaga, sabi nga po ni James Lee Valentine, work hard on your job, you make a living. Work hard on yourself and you make a fortune, no? And then, person in financially dependent on a job. Kumbaga sa atin talagang, lalo na pag umiidad ka ng 40, 50, halos ayaw mo mawala ng trabaho kasi
lumalabas yung pagiging financial dependent mo nasa trabaho talaga. And number 4, ito, maganda po dito, meron tayong tinatawag na financial independence. Kumbaga, nagiging independence po tayo sa income kasi pwede po tayong magkaroon ng maraming source of income once na tayo ay nasa residual ang pinanggagalingan ng income natin. Not enough time to enjoy the income. No ho? Kumbaga, totoo naman na minsan talagang 2 araw, 3 araw lang natin na enjoy yung sweldo. Kasi yung iba, pinambabayad na ng utang natin. Ano po? Unlike dito po, income continues to be created. No? Or time freedom is yours to enjoy. No? The income stops din po. No? Tumitigil din. So sa linear, ang laban po kasi natin dito, hard work. Kailangan natin ng sipag, tiyaga. At sipag po talaga ang babayaran. Bakit po? Yung presence natin eh. Kasi sabi nga natin, kung hindi ka papasok, wala tayong income. Totoo po ba yon? Yan, agree na lang po yung mga nasa camera po. Huwag niyo po ako masyadong titigan. Medyo nako-conscious po ako. Yan, joke lang. Alright. So, employees, no? Halimbawa, ito po ay isa-sample ko sa akin, no? Nung actually, pagka-graduate ko pa lang po ng high school, bago po ako mag-college, sinubukan ko na rin po maging empleyado. Naging casual po ako ng isang department store. Dito po sa Evergotesco, nagsimula sa Grand Central, inilipat naman po ako sa Evergotesco Commonwealth. So naranasan ko po pumasok alas 9 ng umaga hanggang alas 6. Ano ho? So ang trabaho po pala is 9 hours, hindi 8 hours. Kasi yung 1 oras po doon, break time po natin. Kaya sa akin, kinukompute ko rin po pati yung paggising ko. Kasi sa Manila po, sa tindi ng traffic, ang lapit lang ng pupuntahan mo, pero mas matindi yung traffic. Kaya pag alas 9 po pasok ko, gumigising ako ng alas 7. Pag alas 5 uwi, 7 na rin po ako nakakauwi. So additional 2 hours po yon. So kung kukumputin po natin, yung 9 hours na tinrabaho ko plus yung traveling time ko, lumalabas po, nakakonsumo na po ako ng 13 hours eh. Plus yung 8 hours po na kailangan ko matulog, lumalabas, 21 hours na po yung nakonsume ko. Ang good news po nito, sa isang tao po, meron lang po tayong 24 hours a day. So meaning, ang natitira na lang pong oras sa akin, 3 oras. So yung 3 oras po na natitira sa akin na araw-araw, so parang napakabigat na po na maghanap pa ng sideline o madagdagan pa yung income. Tama? Kasi kumbaga, kulang na po yung oras talaga. Unlike po yung smart worker natin o you work smart, so leverage your time to your group eh. Pwedeng magbigay ka ng 1 oras pagka ikaw ay nakapag-leverage, pag nasa residual ka, tapos may mga tao ka na magbibigay din ng 1 oras, lumalabas ipagpalagay natin, ikaw na nagbigay ng 1 oras dahil pumasok ka sa smart work o nag-leverage ka times 100, kaya mo pala magbigay ng 100 hours sa loob ng 1 araw. Unlike kung mag-isa ka lang, hindi ka nagle-leverage, nasa linear ka, merong limited ka sa 24 hours a day. Tama? Ano po ba talaga yung choice natin? No? Ano po ba yung gusto natin talagang piliin? So, nasa sa atin na po yun. Kung tayo po ba ay mag-i-stay or mag-i-stick forever sa linear, o eto na po ba yung pagkakataon na pwede nating, why not pagsabayin ko yung linear ko at gawin ko naman magkaroon ako ng residual. And I'm hoping, na 100% of our first-timer today na hindi pa nakikita yung F2N, maring iniisip po, bakit hindi ako mag-residual? Pag-aralan nating maigi. So, ito po, nagkaroon po tayo ng basic computation according po, malinaw ako sa inyo? Am I clear? Yes po. Yes po. Yes, Coach. Yes, Coach. Yes po. Alright. So, kung titignan po natin to sa isang binata po na kumikita po ng 15,000 na per month, mutuloy sa kanyang magulang, ang natitira sa kanya sa buwanan is 4,860. Naho? So, maganda pa, may natitira sa kanyang 4,860 kasi tumutuloy siya sa kanyang magulang. Basic salary nang hindi po tumutuloy sa magulang, So, meaning, kumikita ng 20,000, tapos, ito na lang po natitira sa kanya kung nagre-rental ka rito, lalo na, especially dito sa Manila.
Unless meron kang gusto mong makipagsiksikan talaga na bench paper ka lang, mas mapapababa yung rental mo. So, ang laking advantage din, no? Na pag may tinutuluyan ka pang magulang. Pero ito naman po yung sweldo na kumikita ng 30,000 a month na merong isang pamilya, no? May asawa ka, may anak ka. Kung titignan po natin yung computation, mula sa mobile allowance mo, transportation allowance mo, yung SSS mo, PhilHealth mo, rental mo, water bill mo, internet mo, insurance mo, ang natitira na lang 175. Ito po ay sinurvey po ng pangalan nito ni Sherry Neri, no? Siya po yung nag-survey nito, isa po siyang napakagaling na accountant. So pinag-aralan niya po yung article na to from 15K, 20K, 30K. Kung ano nga ba ang nararating ng kita natin. Agree po ba kayo? Yes, Coach. Oo, agree. Kaya sa atin, talagang sobrang higpit ng sinturon. Kaya lang nagugulat ako sa Pinoy. Kahit nag-higpit ng sinturon, lumalaki pa rin yung bewang, no? Joke lang, ano ho? Yan. So kung titignan natin maigi, ito po, no ho, as of March 2023. So ito po ay updated. Kaya kung titignan po natin, ang working age na ngayon from 15 years old to 64 years old na. Kasi mga 15 anyos pa lang nagtatrabaho na ngayon. Ganun na po katindi ngayon. Okay? So, ang maganda po nito, employment rate natin talaga, yung registered na talagang empleyado po, nasa 48.5 million. And ang unemployment po is 2.5 million, dumadami. Kaya dumadami po yung IT natin. Alam niyo po yung IT? Yung mga intellectual tambay, yung nakapagtapos tapos hindi makahanap ng trabaho. Pati po ang mga OFW ngayon, lumalabas po ang mga OFW po natin. Imagine, no, ilan po sila? 2.3 million. Mas marami po yung babae ng 100,000 compared po sa mga kalalakihan. Kasi syempre, yung iba gusto nila ng ibang bansa na lang. Okay? So, welcome to reality, no? Kung titignan po natin talaga sa linear income o especially, no, kung ikaw yung empleyado ngayon, hindi 55% survival income eh. Karamihan po ng empleyado ngayon, survival income. Kaya pag may na hospital, hindi alam kung saan kukuha ng pang-hospital, pambili ng gamot. Tama? Kaya kapag nilagnat, tubig na mainit o tubig na malamig, tapal sa noo. Okay? O kaya yelo. Alright? So 14.9% lang po yung contented. Maaring nga nasa middle class to. Maganda ang sweldo, maaring nag-average to ng 30 to 50,000. Okay? Pero yung kumikita po talaga ng mga successful na nag-average na 100,000, 200,000, o kalahating milyong pasweldo, only 0.1% po ang successful. Ayun lang po yung successful rate natin. So, the best nito, no? According to Social Security System, 45% are dependent on relatives. Lahat pala ng mga tumanda o yung mga tipong nag-retire at age of 65. After their retirement, lumabas yung iba dependent na sa relatives, no? 30% dependent sa charity. 23% is still working. Tatrabaho pa rin kasi walang source of income eh. Okay? 2% lang po yung financially independent. Out of 2%, 75 are financially independent because they own a business. No? Nagnegosyo sila. Kaya meron pa rin po silang source of income. So, ito po yung pinaka-sad reality na pagka hindi tayo gumawa ng pagkakataon na mapunta sa residual income o magdagdag ng residual income, ito yung pwede nating kahantungan later on. Okay? Yan. So, the billionaire's top secret. Gusto niyo po bang malaman kung ano yung sikreto ng mayayaman? Kasi pinag-usapan natin din kung paano naghihirap ang isang Pinoy na kung saan naniniwala ko lahat ng Pilipino matalino eh. True or false? True eh. True. Kaya lang, na mali lang yung mindset. Pero kung titignan natin, ano po pa ang mga ginagawa ng mga bilyonaryo? Tignan po natin yung top secret nila. Kilala niyo po ito? Actually, si Henry C. po, kung titignan po natin, pinanganak po siya ng December 25, 1924. Namatay po siya noong January 19, 2019. Maganda po nito, nagsimula po siya sa SM.
Okay, pero nung nag-start po siya magnegosyo, alam niyo po ba kung kailan nag-start magnegosyo si Henry C? At age of 12. At age of 12 po, nagnegosyo na si Henry C. Nagsimula po siya maglinis ng sapatos, gumawa ng sapatos, hanggang sa pinangarap niya na magkaroon ng sarili niyang shoe mart. At yung shoe mart po, no, kung makikita niyo po, nung time na binuksan niya sa Binondo, hindi po ganun kaganda. Wala lang po tayong old picture. Later on, papakita ko po yung old picture po ng shoe mart. Pero pinalaki niya ng pinalaki yun. Kasi ang sabi ni Henry C., for every kilometer, gusto ko nakikita ko yung negosyo ko. Kaya yung SM dumami. Actually, ang SM po, sa buong mundo po ngayon, lumalabas nasa 90. 83 po, nandito po sa Pilipinas. 7 po doon, nasa China. At ang good news dyan, hindi lang SM ang pinarami niya, pati BDO. No, kanya rin po yan, China Bank, yung Save More, okay, SMDC, hypermarket, ang dami niya pong negosyo. Kung papansinin po natin, kaya sila lumalaki kasi nagle-leverage sila, nagpaparami sila. Tignan po ako natin to. Kakilala niyo po si Tony Tan? Si Tony Tan po, nagsimula po ito, Jollibee. Pero bago po lumabas ang Jollibee, Jolly lang po ito. Ice cream lang po ito dati sa Cubao. Okay, hanggang sa kanya, ang nagkaroon siya ng sistema, ang kinopya niya, McDo. So yung Jollibee, imagine niyo gaano karami ngayon. Kasi kung ang Jollibee ngayon, nasa Cubao lang, sa tingin niyo, kikita kaya ng ganong kalaki si Tony Tan? No. Kaya kumikita ng ganong kalaki si Tony Tan kasi pinarami niya yung negosyo niya. Mula sa isa, naging 1,500 branches na po yan. Okay? In 17 countries. 1,186 branch nandito po sa Pilipinas. Ang good news po niya, nagkaroon po ng Mang Inasal. Actually, dati niyang kalaban ng Mang Inasal. Pero ano ginawa niya? Binili niya ang Mang Inasal. Okay? Tapos dati ang Greenwich, hindi sa kanya. Ngayon, sa kanya na rin po ang Greenwich. Tapos meron din po siyang Red Ribbon. So meaning to say, kung titignan po natin yung mga pattern ng mga naging bilyonaryo o bilyonaryo ngayon, kung titignan mo, nagpaparami sila lagi nagpaparami ng mga sources of income nila. So, maganda pa ho niyan, kakilala niyo po ito, KFC, no? Yan, napakasarap ng chicken yan. Actually, ang favorite ko dyan, yung pares naman, yung dalawa, yung spicy tsaka yung ordinary. Alam niyo po, kung titignan niyo po ang istorya ni Colonel Sanders, no? At age of 6 pa lang, marunong na siya magluto. Kasi yung tatay niya, nag-pass away at age of 6. Kaya, bilang isang panganay na kapatid, kailangan niyang tulungan yung magulang niya. Kung titignan po natin, nag-franchise po ang KFC, no? Nagsimula siya at age of 62. At age of 62. Alam niyo ho ba, bago nabuksan ng KFC, o bago magkaroon ng KFC, 1,009 times po siyang na-reject. Okay, 1,009 times siyang na-reject. Ang good news po nito, yung 1,010, doon pa lang po may bumili ng chicken niya. Sabi nga, was rejected 1,009 times, yet he didn't quit. No? Ito, baka kakilala nito si Ray Kroc. No? Si Ray Kroc, siya po yung may-ari ng McDo. Actually, ang branches po worldwide ngayon ng McDo is 40,275. Imagine, 40,275. Ganun kadami. No? Ang branch po ng McDo. So, dito po sa Pilipinas, meron po tayong 700 branches nationwide. So, kung titignan po natin, talagang isa lang ang ginagawa nila. Nagmumultiply talaga sila. Pinararami talaga nila yung sarili nila, no? So, ang maganda po nito, yung may-ari po ng Mercury Drug, ito po si Mariano Cue. So, lumalabas po, 1,200 stores nationwide. Dami, no? Meron pa ho tayo, ito. Si Maria Socorro Cancio Ramos. Ito naman po, 200 branches po ang kanyang national bookstore. Alam niyo ho ba, ang national bookstore ay 3 beses nasunog nung nag-start siya. Nung unang start niya po ng National Bookstore, ano po yun, nasunog yun, pero hindi po naging dahilan yun para mag-quit siya. Ang good news pa noon, nung binuksan niya uli yung National Bookstore niya uli, nasunog uli. So, bangon uli siya. Ang maganda nito, pan third time nasunog uli. Pero tignan nyo,
Ang isang tao, basta alam niya kung saan siya papunta at alam niya doon siya magiging successful, dahil hindi siya tumigil. Ngayon mo, napaka-successful po, no? Isa sa bilyonaryo na nandito po sa Pilipinas na ito po, National Bookstore ngayon, ano? Ito, maganda. Si Alfredo Yao. Alam niyo ho ba si Alfredo Yao, nung time na, nung bata siya, at age of 14 or 16, takatak vendor po yan. Okay, alam niyo yung takatak vendor, yung nagbebenta lang ng sigarilyo, candy, ganun. Okay. Hanggang sa lahat ng inalo kanyang jeep, inalo kanyang bus, naghahanap ng juice. Baka meron kang palamig dyan, no? Palamig na maiinom kasi syempre mainit sa kalsada eh. Kaya ang ginawa niya, nagtimpla siya ng juice, nilagay niya sa plastic, nilagyan niya ng straw para sa lahat ng mga suki niya, pinibigyan niya na ng juice. Kaya lang sabi niya, matagal to, mabagal to. Ano ginawa niya? 'Di ba? Nung nakaipon-ipon siya ng konti hanggang sa maisipan niya magkaroon ng sesto. From takatak vendor, ngayon imagine siya na po yung may-ari ng sesto. Siya rin po yung may-ari ng PBB, Philippine Business Bank. Kahit po ang RC siya. Tama? Okay, sample pa ho tayo. Ayan, Jose Magsaysay Jr., no? Siya po yung potato corner ngayon. Imagine ilang branches po siya? 1,100 stores. Kasi kung ikaw yung may negosyo, isa lang, sa tingin mo, kikita ka ng ganun kalaki. No. Ano ginagawa nila? Nagle-leverage po sila. Okay, kaya ngayon po, actually, ang asset po nito, umaabot po sa 1 billion mahigit. No? Dahil lang sa French fries. Okay? Ito naman po, si Lucio Tan. Si Lucio Tan, sa kanya po yung Fortune Tobacco, Philippine Airlines, PNB, UE, at marami pa hong iba. Even yung Eton Centris, kanya po yan. Alam nyo ho ba, at age of 14, tagapulot lang po siya ng pako, tornilyo sa China. Okay? Yun lang yung ginagawa niya. Pero try to imagine, nung napunta po siya sa Pilipinas, hindi po siya nagpunta rito para magtrabaho. Kundi nagpunta po siya rito para magnegosyo. Kaya kung papansinin po natin, lahat po, no? Lahat po ng mga kumikita ngayon dito sa Pilipinas, sila po yung nagninegosyo, no? Even yung magkakapatid na Clarita, Doris, and Lilin, no? Sila po yung may-ari ng Goldilocks. Ang store po nila, nasa 900 stores na, no? So, question. What is the billionaire's top secret? Simple lang, no? They apply the law of leverage. Kasi ang law of leverage pala, ito yung batas ng pagpaparami. At yung batas ng pagpaparami na yun yung batas ng pagpapayaman. Na sa mga first timer, I hope na wag po kayong ma-offend sa itatanong ko, no? Diyan po ba o kung ano man po yung sitwasyon na meron po tayo ngayon? Okay? Kayo po ba sa ginagawa natin ngayon, kaya mo bang magparami diyan? Halimbawa, kung teacher ka, kaya mo magparami? Hindi, di ba? Yung may-ari ng eskwelahan, kikita, magpaparami siya. Kasi sa bawat teacher, kumikita siya. Pero bilang isang teacher, hindi. Sa isang regular na empleyado, hindi ka rin pwede makapagparami. Tama? Kung papansinin mo naman sa linear income, halimbawa, manager ka, may mga tao ka. Tumataas yung sweldo mo kasi mas marami kang taong hinahawakan. Tama? Pero hindi ka dumadami kasi nasa linear ka pa rin eh. Kung titignan po natin, kung gusto naman natin, halimbawa, gusto natin magkaroon ng Jollibee, gusto natin magkaroon ng McDo, kaya lang ang mahal eh. Ang Jollibee, 35 million bago ka makapagtayo. Okay, ang McDo, imagine, 45 to 65 million. Kasi kasama po yung establishment dyan. No? Tapos yung capital pa ho, no? Napakalaki po talaga. So, actually, ang ginagawa po ng karamihan, yan po sila, no? Nagpa-franchise po sila. Kaya lang sa akin, ang pagpa-franchise po kasi, hindi basta-basta at hindi birong pera ang bibitawan natin. Okay? Ngayon, pag nag-franchise ka, ang dumadami yung may-ari eh. Ikaw, ang binayaran mo lang doon yung system. Okay? So, kung gusto mo dumami yung Jollibee mo, kailangan mag-franchise ka ng 3 Jollibee. Tama? Eh kung 70 million bawat isa to, 210 million yung ilalabas natin. So, para sa atin na nagsisimula at wala pang ganong kalaking pera, lumalabas yan, too good to be true yan.
Tama? Kumbaga, kasi ang laki. Napakalaking puhunan masyado. Ito ho maganda. What if I will tell you right now na pag ginawa mo tong negosyo na to, itong pag-uusapan natin, kaya mo pala mag-franchise at kaya mo mag-leverage sa pamamagitan ng people's franchise. No ho? Paano tayo magkakaroon ng people's franchise? Sabi nga, dito sa F2N, it's not about selling product. No? It is about building business. Kaya once you join, at yung mga tao nag-i-invite sa'yo, actually, pasalamatan mo yung tao nag-invite sa'yo ngayon. Kasi kasama ka niya sa binibuild ng business. And later on, magbibuild ka na rin ng sarili mo. Sabi nga, it is about building a business through sharing the goodness of the products and the business opportunity to people through leveraging